umatras ako just to secure na mananalo siya. Kasi kung sasali pa ako, mahahati yung boto. Aba, muntik na akong makontempt ng Supreme Court. Kaya lang, nagpaliwanag ako ron ng maayos. O, sumagot ako, sinokos ako ng Korte Suprema natin. Binigyan nila ako ng 72 hours. Dahil kung hindi sila nasyahan sa aking sagot, ay malamang nakakulong uli ako kasi Korte Suprema yan. Pero, ayun nga, ako'y nalulungkot. At talaga namang nalulungkot ako. Sapagkat, alam mo, hindi ko naman sila direktang kadugo. Kamag-anak, di ba? Kasi meron ako mga ate, andyan nga yung isa nanonood meron ako mga ate talaga na yung half siblings ko. Nanonood nga dyan yung isa na malapit sa kanila. Malapit sa kanila. Actually, okay naman kami before the pandemic. Noon lang talagang pumutok ako sa social media. Talaga namang nagkawindang-windang. Dahil ipinukol sa akin lahat ng kasalanan noon. Wala naman ako ibang hinangad noon kundi makatulong sa bayan ko. Maraming nayabangan. At yung isang grupo ni Genius pala, kasali pala dun sa mga kinanako ng pandemic. Kaya pala talagang malaki ang gigil. Kaya pala malaki ang gigil. Oo, Casper. Kaya pala malaki ang gigil kasi kasama siya dun sa mga kinanako ng pandemic. Di ba? Kasama siya doon sa mga kinanako. Yari ka na. Well, anyway, ako'y nalulungkot lang dahil sa, syempre, biruin mo, i-give up ko yung kandidatura ko. Malaki na yung ginastos ko. Para lang pagbigyan siya. Muntik uli ako ikulong ng Korte Suprema kasi pinayagan nila ako, pinahinto nila yung pag-iimprenta ng balota Pinahinto ng Korte Suprema yung pag-iimprenta ng balota para lang isingit ang pangalan ko. Ayun yun. Ulitin natin ha. Pakinggan nyo mabuti kasi hindi nyo ito makikita. Ako lang may kopya nito. At saka naka-public pala siya. So makikita nyo pala. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sa loob ng 3 araw ang internet personality na si Francis Leo Marcos kung bakit hindi siya dapat i-contempt kasunod ng pag-atras ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Nagbabalita ang sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting na dapat magpaliwanag si Marcos kung bakit hindi siya dapat ma-cited contempt dahil sa kanyang mga aksyon na maaaring magpakita ng kawalan ng paggalang sa mga proseso ng kataas-tasang hukuman. January 21 nang naglabas ng Korte Suprema ng temporary restraining order para maisama si Marcos sa listahan ng mga kandidato sa pagkasenador matapos siyang deklarang nuisance candidate ng COMELEC dahil umano sa kawalan ng tunay na intensyong tumakbo sa isang pampublikong posisyon kung saan isa ito sa mga naging dahilan kung bakit nag-back to zero ang COMELEC sa pag-imprinta ng mga balota. Pero noong January 23, formal na nag-withdraw si Marcos ng kanyang kandidatura sa pagtakbo bilang senador. Kaserbisyo mo sa Supreme Court, Steve Raz, para sa Teleradyo Serbisyo at Rap 630. Maraming salamat, Steve! Yon. So, nung kasing filing of candidacy, hindi ako nagpakita. Ang nag-file ng kandidatura ko, representative ko lang. So, ang ni-reason out ng COMELEC is wala raw akong intensyon na tumakbo sa pampublikong posisyon. Dineclare nila akong nuisance dahil sa reason na wala akong intensyon. Supreme Court ko yon. So, naka-imprenta na sila ng balot. 6 million balot na yun na imprenta. Naglabas ng order ng Supreme Court, itigil nyo yung pag-imprenta, isama nyo yung pangalan ni Francis Leo Marcos. Yon. Ngayon, nakita ko na the government is already spending 132 million to imprint, para ma-imprenta yung 6 million na balot. Well, the inclusion of my name will cost the government hundreds upon hundreds of million. Then I feel an overwhelming responsibility during the time.
Sabi ko, kung gusto kong makatulong, ito na. Bakit hahayaan kong gumastos ang gobyerno ng panibagong daan-daang milyon para lang i-include yung pangalan ko? Isa yon sa mga pinagbasihan kong dahilan. So, of course, kasi kung dalawa kaming Marcos, makukuha ko yung number 39. Tataas ako kasi Francis Leo Marcos, siya naman Imelda. So, F. Marcos, I. Marcos. Aimee Marcos. So, mahahati yung boto. Kaya sinecure ko yung, sabi ko, kaysa dalawa pa kami magbanggaan, nandun naman sa interview ko sa Comelec, nasa lahat ng media yan, pwede nyong hanapin, ay umatras ako at mahal ko naman sila. Ayun yun. Mahal ko sila eh. Kaya ako'y nalulungkot dito sa kanyang mga pahayag. Alam mo, lahat ng tao pwede magbago. Dumaan tayo sa pagiging teenager eh. Wala tayong hindi pinagdaanan. Ngayon, yung dumaan ka sa pagiging teenager mo at sabi mo ikaw ay napakatinong teenager, ang labas doon, hypocrite. Yung sinabi ni Aimee na si Bongbong ay nagmamariwana noon, sa totoo lang, si Bongbong, si Bongget, asthmatic yan. Hindi yan pwede sa kahit anong usok. Alam ko, pagkakaalam ko lang ha. The president is asthmatic. So, yung marijuana, parang sablay na agad si Ime doon. Yung with regard doon sa sinasabing pagkukokain ng presidente, ay hindi ko yan masasagot. Hindi ko yan masasagot. Pero yung pagmamariwana, pwede ko soplakin doon si Senador. Bakit? Asthmatic si Bongbong. At saka iisa lang ang kidney niyan. Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang kidney niyan. Kasi parang dinonate niya yata sa kanyang ama yung kanyang kidney. Bata pa siya. So nabubuhay siya na iisa lang ang kidney niya. Parang ganun. Parang kung iisa na lang kidney mo at magdadrugs ka pa, katulad ng sinasabi na malakas kang magdrugs, hindi ko alam kung makakasurvive siya. Parang ganon. Kasi pag isa na lang ang kidney mo, tapos pag nagdadrugs ka kasi, iba yung epekto ng drugs sa katawan eh. Sisirain niya talaga yung katawan mo. Ngayon, inabot ng 60 anyos si Bongbong, ibig sabihin, nabubuhay siya ng malinis. Yun yung interpretasyon ko sa sarili ko. Ayoko naman magbigay ng conclusion kasi hindi naman ako doktor. Kumbaga, yung pagkakaintindi ko lang. At ayokong bigyan ng kasiguraduhan kasi nga hindi naman ako sigurado. Pagkakaalam ko talaga, kwento, syempre, yung mga nagkukwento naman sa akin, reliable. Kasi before the pandemic, before ako makulong, close naman kami. Nagpupunta sila sa bahay ko. Nagpupunta ako sa kanila. Pag may birthday ako, si Aimee nagpapadala pa ng regalo yan eh. Di ba? Ganun din naman ako, pag may birthday siya, nagpapadala rin ako ng regalo. Pero magmula nung nakulong ako, lumabas na ako yung makasalanan ng tao, sobra yung ginawa nila sa akin. Medyo nag-cool off yung aming relationship. Parang lumamig. But, hindi ibig sabihin nun is, kahit na lumamig yung inyong pag-uusap, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nila kilala. Ayan. So, ako'y nalulungkot lang kung bakit niya kailangang sabihin yun na, it saddened me. It's hard to say, but how low she become. That, it come to the point na yung kanyang resort for her political ambition na dinrag down niya yung kanya sariling kadugo. Sabi ni Richmond Dax Vlog, Manong FLM, pwede nyo ba i-explain lalo na po sa mga naniniwala sa inyo paano po kayo related or hindi related na Marcos? Salamat po. Richmond Vlog, ganito yan. Mas madaling ipaliwanag siguro kapag pumunta ka sa branch 15
Branch 15 Manila, meron akong kaso doon, yung anti-alias law, acquitted ako doon. Yung anti-alias law, violation of illegal use of alias. So may decision doon. Sa decision, nandun lahat ng mga ebidensya ko kung paano ako naging Marcos. Andun yung testimonya ng civil register, testimonya ng aking nanay, testimonya ng mga witness ng kalaban, testimonya ng NBI, testimonya ng NSO o PSA. Nandun lahat. And then ikaw na mag-conclude kung how I become Marcos. It's a privileged communication. But you know, I don't have the liberty to divulge information pertaining, especially kapag sinabi kung how I become Marcos. So the best way you can do, and the best thing na pwede ko sabihin, let's go to legal document. So ayun, meron akong kaso na, ang ikinaso sa akin yun ng NBI, anti-alias law, at illegal use of alias. Ano yun, nanggaling yun sa branch 28 Metropolitan Trial Court of Manila, and then napunta yun sa Regional Trial Court of Manila, branch 15. Public document yan, pwede kang kumuha ng copy doon. Yes. Yun lang, nakakalungkot na may mga ganyang pagkakataon na imbis na... But you know, kung tatanungin niyo ako, eto sasagutin ko kayo. The President of today is trying to create a remarkable change in the lives of all the Filipinos. Yes. He led the investigation, and the only president who is now